kopya ng enrolled bill. Wala. At hinihingi natin yung kopya ng General Appropriations Bill dahil iahambing po natin yan. Ito po ay kautusan ng Korte Suprema. Inatasan na po ang mababang kapulungan at ang Senado, ilabas ninyo ang kopya ng enrolled bill. Attorney Vic Rodriguez, very good news sa lahat. Bago tayo magpatuloy, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, mag-subscribe na para sa ating future update. Viral na nga ngayon ang pagbigay ni Attorney Vic Rodriguez ng impormasyon upang maipilit na mailabas ng Kongreso at Senado ang kopya ng enrolled bill. Matatandaan natin na noong pumunta sina Attorney Vic Rodriguez sa Archives Library ng Kongreso ay wala silang nakitang enrolled bill doon. Ngayon marami na raw mga media ang humihihingi na rin ng kopya ng enrolled bill. Ngayong araw nga ay naglabas na rin ng kautusan ang Korte Suprema upang mailabas ng kopya ng enrolled bill. Mayroon na lamang silang 4 na araw para mailabas ito sa publiko. Malaki ang pagtataka ni Attorney Vic Rodriguez dahil bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin mahagilap ang original copy ng enrolled bill na siyang basihan sa General Appropriation Act na nilagdaan ng Pangulo. Matatandaan natin na sinabi rin Kongresista Stella Kimbo na ang Technical Working Group raw nito ang gumawa ng ibang hakbang upang ma-correct ang mga blanco sa bicameral reports. Ngayon, hinikayat ni Attorney Vic Rodriguez ang mga ito na magsabi ng katotohanan dahil hindi umano nila maipagtatanggol ang kanilang mga sarili sa oras na ilaglag sila ng kanilang mga amo. Doon sa tinatawag nating yung request po nating subpoena na hiningi po natin yung subpoena na subpinahan yung kopya ng enrolled bill. At bukod po doon, humihingi din tayo na subpinahan sana ng Korte Suprema yung original copy of the General Appropriations Bill. Para po sa nagtatanong, sa magaganap po na preliminary conference sa February 2028, inatasan po ng Korte Suprema dahil tayo po ay nag-file ng motion na mag-issue ng subpoena ducis tecum. Ilabas po yung enrolled bill at ilabas din yung tinatawag nating kopya ng General Appropriations Bill. Ang utos po ng Korte Suprema ay isumite by personal service not later than February 24, 2025 at 12 noon. Ang inaatasan po nila dyan ay ang respondents, yung pong House of Representatives Bills and Index Service, yung Secretary General, yung Speaker of the House, at pati po siguro yung dagdag ko lang po ito, adjust ko lang ng kaunti dahil mawawala na po pala ng baterya itong ating ginagamit na hiniram na isang unit. So yun po ang kautusan, ito po yung kautusan o advisory ng Korte Suprema na ilabas po ng mababang kapulungan yung original copy of the enrolled bill. At inuutusan din po sila na ilabas yung original copy of the 2025 General Appropriations Bill. Ito po yung kopya. Baka hindi malinaw, pakita ko lang ho dahil dito sa ating pahina, totoong impormasyon lamang, totoo at makabuluhang impormasyon po ang inyong mapupulot dito sa ating pahina. Bakit po tayo natutuwa? Kasama yung mga petitioners, kasama si Congressman Sid Ungap ng 3rd District ng Davao City at ang mga kilalang abogado na kasama kong petitioners. Natutuwa po tayo dahil marami na pong media outfit, yung traditional media ang binabanggit ko, pati po yung miyembro ng new media, ang dami na pong humingi ng kopya ng enrolled bill. Hanggang sa ngayon, hindi po sila sinasagot ng mababang kapulungan. Ayaw pong magbigay ng kopya ng Secretary General ng House of Representatives. Ayaw pong magbigay ng kopya yung tinatawag na namumuno sa House of Representatives Bills and Index Service. Ayaw po nilang magpakita ng kopya at sadyang pinahihirapan ang lahat po ng mga interesadong Pilipino na makita yung kopya nito. Bagamat last week ay doon po sa isa nating pagla-live, nabanggit ko po sa inyong lahat na sa ating pong pagsasaliksik, meron tayong nakita dyan sa archive section ng House of Representatives
na yun nga po ay blanco po yung pirma ng Speaker of the House. Blanco po yung pirma ng Senate President. Blanco po yung pirma ng Senate Secretary. At blanco po yung pirma ng Secretary General ng House of Representatives. Yan po yung nakita natin sa archive section ng House of Representatives. Ano po ang implikasyon nun? Pag sinabi po nating archive section, yan po yung taguan ng mga orihinal na kopya ng mahalagang dokumento. Kung blanco at walang pirma, yung kopya ng enrolled bill, diyan po sa archive section na ating pong nakita ng ating research team last week, diyan sa archive section, ibig sabihin, wala silang maipapakitang enrolled bill na hinihingi ng Korte Suprema. Naiipit na po sila. Mahalaga ito, buti na lamang nagsaliksik yung ating team, tingnan natin kung meron silang mailalabas na kopya ng enrolled bill na pirmado ng Pangulo ng Pilipinas, ng Senate President, ng Speaker of the House, ng Senate Secretary, ng Secretary General ng House of Representatives. Dahil pag meron silang naipakitang dokumentong pirmado, lumalalim at dumarami ng dumarami ang mga krimen na nagaganap at kanilang ginagawa. Sapagkat wala akong makita roon. Hanggang ngayon, wala akong makita. From YouTube FB Eat Abroad, just a quick question. Did the House of Representatives actually respect the 10 days to file their comment period, non-extendable period by the Supreme Court, or they ignored it? We have yet to get a copy of whatever comment or pleading that they have filed. Should they have filed anything? Wala pa ho tayong nakikita. Wala pa ho natatanggap ang ating mga abogado ng kopya ng kanilang komento, kagaya ng pinag-uutos ng Korte Suprema. Subalit ang maganda ho roon, meron na nga hong preliminary conference na magaganap sa darating na next week, February 28. At yung hinihingi natin na subpinahan at ilabas, utusang ilabas, yung kopya ng enrolled bill at yung kopya ng General Appropriations Bill, kinatigan rin po ng Korte Suprema. So dito nakikita natin, dahan-dahan tayo nagtatagumpay, bagamat 65% na po ng 2025 budget had been released by the Department of Budget and Management sa iba't ibang ahensya at departamento. Tinutuloy po natin ito para sa sambayan ng Pilipino. Whether what we're going to have later on is just a paper victory, at least we will be able to have legal and moral victory at hindi na tularan itong baluktot na pagpapasa ng budget sa ilalim ng Marcos administration. So maganda po ito, naiipit po sila, tingnan natin. Kaya ko po ito binabalangka sa ating pagla-live ngayon. Fair warning. Fair warning sa lahat ng matitino at mabubuting empleyado ng mababang kapulungan. Fair warning sa inyong lahat dyan na matitino at mabubuting loob na empleyado ng House of Representatives, ng Committee on Appropriations, pati na ng Committee on Finance ng Senado. Huwag po kayong magpapagamit. Huwag po kayong magpapabudol. Huwag kayong susunod sa illegal na kautusan ng kahit na sino pang higher-ups. Huwag po kayong papayag, maiipit po kayo. Ipit na po ito. Wala silang maipakitang kopya ng enrolled bill. Wala. At hinihingi natin yung kopya ng General Appropriations Bill dahil iahambing po natin yan. Doon sa ating nakita at nakita naman ninyo, may tatak, may stamp na received ng House of Representatives Bills and Index Service blanco. Pag itong may pakita nilang enrolled bill, ay meron ng mga halaga, lalo po silang malulubog sa kumunoy na sila rin ang gumawa. Kaya yung mga kababayan natin na nagtatrabaho sa mababang kapulungan, dyan sa Senado, huwag po kayong magpapagamit, huwag kayong susunod sa illegal na kautusan ng higher-ups, ilalaglag kayo niyan. Nakita naman ninyo nung naiipit na sila, sinong tinuro? Kasalanan daw ng mga miyembro ng technical working group, kasalanan daw ng mga technical working staff ng mga congressmen at senador. Mantakin ninyo, nung nagkabuhol-buhol na,
sila ang nagnanakaw ng bilyong-bilyong piso, ilalaglag yung mga matitino, mabubuti at honest na empleyado ng House of Representatives at Senado dahil lamang sila'y miyembro ng technical working group o technical working staff. Mag-iingat po kayo, wag po kayong susunod. Ito po ay kautusan na, pinapakita ko po sa inyo. Ito po ay kautusan ng Korte Suprema. Inatasan na po ang mababang kapulungan at ang Senado, ilabas ninyo ang kopya ng enrolled bill on or before noon of February 24. Pinalalabas na rin po ang kopya ng General Appropriations Bill. Mahalaga ito dahil dito ikukumpara natin yung kopya ng Vice-Cam report. Yung Vice-Cam report na ratified, approved, signed, and filed before the House of Representatives Bills and Index Service na nagpapakita at ipakita natin panay blanco. 28 items blanco, nagkakahalagang higit kumulang ay 241 billion pesos. At speaking of yung tamang pagpapasa ng budget, sagutin ko lamang po ito kay Edward Simbulan. Ano yung sabi ni Edward? Ang bilis ha.